Unang-una, magpapasalamat ako sa init na ibinigay na salubong na binigay ng Kamigin sa akin dito sa aking pagdating ngayong araw. Maraming salamat at talaga naman nakita ko ulit kung gaano kaganda ang probinsya ninyo at gaano talaga at gaano kababait ang ating Kamigin at hindi ka magtataka na ito yung lugar na nakikita natin na kapag inayos natin yung puerto, pagkapalikihin natin, pagandahin natin yung airport ninyo, ay palagay ko talagang magdadagsaan ang tao rito at dadami ng husto ang mga magiging bisita ninyo. Kaya siguro tamang-tama na ito yung mga ginagawa natin para mapaghandaan natin ang magiging mas maganda na takbo ng hindi lamang sa turismo, kung hindi sa lahat ng mga pagkakataon, mga oportunidad na ibinibigay kapag tayo ay magandang development. Kaya po, ang sadya ko po ngayon dito ay dahil tinitignan ko po ang patakbo ng ating bagong mga programa. Yung isa po dyan, nakita po ninyo, nag-distribute kami ng konti ng mga tigsa sa 10 kilo na sako ng bigas. At yung iba nakatanggap na, lahat ay makakakuha niyan. Dahil ito po ay nanggaling sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Yung LGSF is Local Government Support Fund. At ito'y pondo talagang tinatabi para sa mga local government. Ngunit sa nakaraan, hindi talaga nagagamit ng local government. At alam ko yan dahil naging gobernador ako ng 9 na taon sa Ilocos Norte. At sa 9 na taon na yan, tinatanong ko sa aking mga kapwa-gobernador, paano ba maka-avail ng LGSF? Lahat hindi malaman kung paano gagawin. Pachamba-chamba lang, kung medyo may nakausap ka, kung pagbibigyan ka ng presidente. Ngayon sabi ko, hindi, gamitin natin ang tama. Kaya, yung LGSF na yan ay hindi na ginagawa. Ang ginagawa namin ay binababa namin yung pondong yan sa sa probinsya, sa bayan, para may magamit ang ating mga local government officials. Yun lamang, ang sinabi natin ay maggumawa ng listahan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong na makapagdala ng pagkain sa kanilang mga pamilya at nahihirapan na makapagpakain sa kanilang mga pamilya. Kaya sabi ko, gamitan niyo, gumawa kayo ng listahan yan. At local government ang magaling gumawa niyan. Sabi ko sa kanila, gumawa kayo ng listahan ng mga taong yan at yan ay bibigyan natin ng bigas na tulong sa pamamagitan ng pagbigay ng bigas. At itong yun na nga, yung nakita ninyo, yung tigsa 10 kilo na sako. At ito po ay para tiyakin. Dahil po para sa akin, ang tanging pangarap ko bilang Pangulo ay makita natin at masabi natin na wala nang gutom na Pilipino. Yun lang naman. Basta't maabot lang natin yun. Palagay, sasabihin ko, successful na. Maganda nang nagawa ko sa bilang Pangulo. Basta't masimulaan natin na tumutulong tayo. At ito po ang pagbibigay ng bigas na ito, kagaya na sabi ni Gob sa akin, second round na ito. Second round na ito. Dahil, hindi lang po minsanan yan. Yung pagbigay ng tig sa 10 kilo na sako ng bigas, ay gagawin namin 6 na beses sa bawat taon. But every 2 months, meron na naman pong ibibigay. At patuloy po natin. Ngunit, hindi lang sa bigas nagamit yung tinatawag na LGSF. Meron pa akong nakita rito, ginamit para sa kasalukuyang pagpapatayo ng multipurpose building sa municipal grounds, phase 2 ng multipurpose building sa Purukuan, Poblacion, Catarman, na pagpapalawak din sa Catarman Hospital. Kaya kung ano-ano, kasi ang para sa akin, dahil nanggaling ako sa local government, ay sinasabi ko, hindi kami nag-uutos, wag na tayo nag-uutos sa kanila kung ano yung gagawin nila. Yun lang hihingi namin yung bigas. Kung ano pang pondo na meron sila, bahala na sila dyan.
At alam nila kung anong gagawin nila sa perang yan. Alam nila kung saan nila ilalagay. Alam nila kung saan ang talagang nangangailangan. Kaya we leave it up to the local government officials to decide what to do with the local government support fund kapag merong yung hindi nagamit para sa pagbigay ng bigas. Yan po ang ating ginagawa. Kaya itong tawag po ng programa nito ay bawat bayan ay makikinabang. Dahil pinababa po namin sa ating mga local government. Malaki po ang tiwala ako kasi sa local government. Marami po ako, nung nasa local government pa ako, marami po ako nakilala na, magagaling ito. Bakit di natin masyadong naririnig o nabibigyan ng pagkakataon para yung mga initiative ng mga local government officials ay magawa naman nila. Meron silang gagamitin para magawa nila. Kaya yan po ang aming ginawa. Dahil po, kung ito ay ginawa namin, sabihin natin, national government lang ang gumawa nito. Paano? Gagawa kami ng listahan kung sino ang mga benepisyaryo. Paano namin gagawin? Magpapadala kami ng team dito. Magse-survey. At gaano katagal yun. Tapos yung listahan na yun, iaakyat sa DILG. Para titingnan, tsaka sa DSWD, o kung tama yung listahan, o pag na-confirm, okay, sige, pwede. Gaano katagal yun? Mabilis na rin yung 6 na buwan. Hindi ba? Kasi aakyat pa yun para bago ma-approve, tapos bababa ulit bago ma-implement. Kung nga sa kanila, bakit pa tayo gagawa ng listahan? Ang mga gobernur, ang mga mayor, araw-araw nila inaayos yung listahan na yan. Basta't hingiin nyo sa isang governor, hingiin nyo sa isang mayor, doon sa file cabinet niya, may listahan na yan. At saka everyday, ito, nag-graduate, maganda na, ito, naging mahirap ito, sama natin sa listahan. Kaya yan po ang ginawa namin. Kaya nakita naman ninyo, nagsimula lang ito, mga nakaraang mga 4 na buwan, nakadalawang ikot na dito sa Camiguin. At dito sa bagong Pilipinas Rice Program, 5,096 ang benepisyaryo dito sa Camiguin. Dito na. Good. Alright. Nandito pala kayo. Nandito yung ating mga benepisyaryo. Buti na lang, may maganda kayong stadium na pinagkasya ninyo lahat. Kaya yan po ang LGSF, yun yung una. May kasamang bigas, may kasamang mga ibang project ng ating mga local government. Yung isa pa po na proyekto namin ay dinadaan po natin sa tawag namin Social-Civic Development Program. Ito naman ay para sa mga barangay. Binigyan po natin ang bawat barangay ng tigda 200,000 piso para meron silang magamit. Dahil ulit, ginawa namin to dahil sa naging karanasan ko nung governor ako. Kapag lumalapit yung barangay, kuminsan, sasabihin ng barangay, yung share namin, paano yung 10% ng barangay. Meron kaming gustong ayusin, meron kaming gustong itayo. Laging nangyari, nagamit na sa iba Hindi wala na mapunta na naiwan para sa mga barangay. Kaya sabi ko, baguhin natin ulit yan. Paayusin natin. Kaya gumawa po tayo, itong SCPF ay ginawa po natin, binigyan natin bawat barangay sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Lahat yan ay binigyan natin ng 200,000 kada isa. Yun lamang. Ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official, kalahati doon ay gagamitin para sa scholarship. So 100,000, kalahati ng 200,000 ay gagamitin para sa scholarship. Kaya nagkaroon na ng tinatawag na presidential scholar. So, paano ang sistema? Ang sistema ay bawat barangay ay yung mga barangay official, mamimili sila ng 5 scholar bawat barangay. Ang bawat scholar makakatanggap ng 20,000 pesos. Dahil nga, ito para maging scholar. Tawag na ngayon sa kanila presidential scholar.
So, lahat-lahat sa buong ilan ng we have more than 42,000 barangays in the country. At pagka nabuo natin yung ganyang klaseng sistema, ay napakarami ang mapapaaral natin. At alam naman po natin, napakahalaga ng edukasyon. Lalong-lalo na, kailangan suportahan natin na mabuti ang ating mga kabataan dahil ito'y magpapaganda sa kanilang buhay. Magpapaganda sa buhay ng kanilang pamilya. At sa ganung paraan, mapapaganda ang buhay dito sa buong Pilipinas. Kaya po, yan po ang inuna namin na ang kada barangay merong 5,000 sa 20,000 para sa 5 na scholar. At sa ngayon ay doon sa 40,000 plus na barangay sa buong Pilipinas, nabigyan na natin ang 23,431. Halos ang kalahati na natin. Kaya patuloy. By the end of the year, matatapos ito. By the end of the year, matatapos ito. Ngayon, doon sa pondo na binigay natin sa barangay, 200,000, 100,000 dinagay sa scholarship. Paano ngayon yung natira ng 100,000? Bahala na yung barangay official. Alam ng barangay kung ano yung kailangan niya. Kaya meron silang magamit. Sa mga napuntahan ko, kung saan-saan napupunta, yung ibang barangay, bigas din ang binili. Para tumulong ulit, bigas din ang binili. Meron bumili ng mga rescue vehicle, meron yung nag-ayos ng barangay, yung kanilang opisina, yung iba, tulong sa pulis, iba-iba. Pero iniiwanan namin sa mga barangay chairman dahil lagi kong sinasabi, ang isang chief executive sa probinsya man, sa lungsod man, sa bayan man, sa barangay man, sino yung mga opisyal dyan, alam nila ng mabuti kung ano ang problema doon. Mas alam nila kaysa sa amin. Dahil araw-araw nandyan. At araw-araw kausap ang tao. Kaya binigay na namin sa kanila para meron kayong magamit naman. For the same, kagaya ng LGSF, para sa ibang mga local government, ay para meron kayong magamit para for your own initiatives. At nakakatiyak ako na ito'y mapupunta sa magandang paraan. Ang biro ko nga malakas ang loob ko, malakas ang tiwala ko sa mga local government na hindi mapupunta sa mga alanganin na flood control project yan. Dahil ganun yung naging experience ko sa Ilocos Pagka hindi maganda yung trabaho mo, talagang nakupupuntahan ka ng tao. At sasabihin sa'yo, lalo na yung alala ko sa Ilocos, yung mga auntie ko, pinapagalitan ako pag hindi maganda yung mga ginagawa ko. Kaya may monitoring system na formal, meron ding monitoring system na informal na siguro para sa akin mas mabisa pa kaysa sa doon na ginagawa natin sa government. Kaya yan lang po at tiyakin po natin na lahat ng nangangailangan ay mabibigyan natin ng tulong. Kaya po asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nandito, kasama ninyo, hindi po kayo nakakalimutan, hindi panayang ulit na ang kamigin daw, second to the smallest. Sabi ko, walang saysay yun. Basta't may tao doon, may Pilipino doon, kailangan natin tulungan. hindi naman palibas at malalaki ang probinsya ay nauuna. Hindi naman dapat ganon. Kaya yan, pinagpatas-patas, pinagpantay-pantay po natin ang pagtrato sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng tulong na ibinibigay natin. Asahan po ninyo yung pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano tulungan ang mga nangangailangan ng tulong, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay. At alam niyo po, may idadagdag pa po ako, kami, hindi sa national government, binago na namin ang pag-iisip. Hindi lang kami nagsasabi sa local government na ito yung gagawin ninyo, ganyan yung gagawin. Nakikinig din po kami. Kaya kapag meron kayong naiisip o meron kayong nakikita na hindi tama, o meron kayong naiisip na solusyon sa problema na doon sa lugar ninyo, sabihan niyo po kami. At gagawin namin ang lahat. Kung basta't makita na maganda naman ang inyong proposal,
ay hanggat kaya po ng pamahalaan, gagawin po namin lahat yan para matiyak nga na ang ating mga kababayan ay mabigyan naman kahit papano ng kaunting ginhawa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.